Isang magandang araw po sa lahat ng minamahal kong ka-senior, mga senior citizens. Ako po si Manong Joe Saldariaga at welcome po muli sa isa na namang makabulang episode ng Senior Hour with Manong Joe. Base sa tala ng National Kidney and Transplant Institute, sakit sa bato o kidney ang isa sa pangunahing sakit ng mga Pilipino. Nitong 2024, tumaas ng 22% ang bilang ng mga pasyenteng sumasailalim sa dialysis. Umabot po ito sa humigit kumulang 64,000 na individual noong nakaraang taon. Halos 41% ng tinatamaan ng sakit ay edad 60 pataas. Kaya mahalaga na pag-usapan natin to, lalo na kung paano masusuportahan ang mga seniors na dumadaan sa ganitong sitwasyon. Ngayong araw, makakasama natin si Mr. Reynaldo Abacan Jr., founder ng Dialysis PH. Isa po itong support group na nagbibigay pag-asa at tulong sa mga pasyente, lalo na sa mga matatanda. Pag-usapan natin kung bakit dumadami ang mga nagda-dialysis, gaano kahirap ang proseso, at paano nakakatulong ang mga support group at pati na rin ang mga programang tulad ng pinalawak na PhilHealth coverage para sa dialysis. Magandang umaga po, Sir Ray. Para po sa ating mga listeners, kausap po natin si Ray Abacan, ang founder ng Dialysis PH. Unang tanong ko sa inyo, lalo yung hindi pa gaanong kabisado, ano po ba yung dialysis? At ano bang kinakailangan sa mga may ganitong uri ng sakit? Ayan. Una po sa lahat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ray Abacan Jr., ang President and Founder po ng Dialysis PH Support Group Incorporated. Bilang ako po isang pasyente, ako po isang 14 years hemodialysis patient. No? Hanggang ngayon po, So, Sir Ray, nagpapa-dialysis? yes po, hanggang ngayon po, nagda-dialysis pa rin po ako. So, yung dialysis treatment po, ayan po ay ginagawa po, mas kilala sa tawag na hemodialysis treatment. Ito po ay ginagawa sa mga dialysis centers, may mga machine, at meron pong filter doon. Yung filter po, tinatawag na dialyzer, ito po yung nagsisilbing artificial kidney natin. Dahil sira na po yung kidney natin, hindi na gumagana, kailangan po natin mag-undergo ng 3 times, tapos 4 hours a week na treatment para po palitan yung function ng kidneys natin. Ganun po ang hemodialysis po. Nakikita po natin sa datos na patuloy yung pagtaas ng mga pasyenteng sumasailalim sa dialysis po. Ano po sa tingin ninyo bilang Pangulo, founder ng Dialysis PH, ang pangunahing dahilan bakit dumadami ang kaso? Dahil ho ba ito sa dumadami din yung populasyon? Alam nyo po, sir, bilang ilang taon nang naobserbahan yung ating community. No? So, meron po tayong community sa Facebook, yun po yung Dialysis PH, at meron po kami ngayong 85,000 members. Bagamat mo madami kami, pero nakakalungkot po, ibig sabihin po noon, patuloy pong dumadami ang mga pasyente. Na-observe po namin na dahil po talaga sa lifestyle, yun po talaga yung karaniwan na problema kaya nasisira po yung bato natin. Nagkakaroon sila ng hypertension, diabetes. So, alam niyo po, murang edad. Dati po kasi itong sakit na to, sakit po ng matanda. Ngayon po Tama. hindi, kahit po bata katulad ko, nagkakaroon na po ng ganitong karamdaman. Para po sa mga senior citizens na katulad ko po, Opo. kung mamarapatin nyo, nais ko lang pong sabihin na in a few months time, actually in 4 months time, 62 years old na po ang inyong lingkod, si Manong Joe. Ano po ang unique na hamon na hinaharap ng mga senior citizens kumpara sa mga batang pasyente pag Opo. sinabi nating nagda-dialysis? Habang tumatanda po tayo, syempre, ang mga katawan natin nag-deteriorate din po. Ganun po talaga pag tumatanda. Ang isa po sa pinakamahalagang magawa po natin dyan, kasi bawat taon po na dumadagdag sa atin, may percentage po na nababawasan yung function ng kidneys natin. Kaya pinakamabuti po talaga magpa-check up kayo palagi. Pag ganyan po, nire-recommend po every 6 months or once a year na urinalysis, tapos may blood test po tayong creatinine para po ma-monitor natin mabuti. Kasi yung sakit pong chronic kidney disease, hindi po siya nakikita agad-agad. Pag may sintomas na pong lumabas, karaniwan po malala na yung may nasa stage 4 na, nasa stage 3 na. Kaya ang pinakamahalaga po talaga sa atin, magpa-check up po ng maaga para ma-monitor po natin, mabantayan natin. Kasi itong sakit na ganito po kaya po nating mapigilan kung madedetect po ng mas maaga. Sir Ray, paano ho nakakatulong ang isang support group tulad po ng Dialysis PH sa
kahit papaano, di ba, mapagaan at Mm. makatulong sa dinadaanan ng mga pasyente, lalo na dun sa aspeto ng impormasyon at moral support. Alam niyo po, may kasabihan nga po ang grupo namin na ang tamang impormasyon ang pinakamabisang gamot para sa ating malubhang karamdaman. Naniniwala po kami dyan dahil kung alam niyo po yung mga tamang gawain, yung tamang paraan, mas maaalagaan niyo po yung patient, yung sarili niyo. Kaya po nandito yung dialysis PH, tinayo ko po tong grupong to para po makausap namin yung bawat isa, ma-experience, ma-share namin sa isa't isa, mga kapwa pasyente namin yung experience namin, which is napakahalaga po. Iba po pag kausap nyo, kakwentuhan nyo, katulad nyo pong mga pasyente, talagang nakakagaan po ng loob, talagang maganda po sa damdamin, at marami po tayong natututunan. Lalo na po pagdating sa mga assistants, medical assistants, yan, isa po sa mga laging inaasikaso ng mga pasyente. Alam naman po natin na pag meron po tayong ganitong karamdaman, isa po sa mga aspetong na aapektuhan yung pagdating sa pinansyal. So dahil po sa mga online support group na ganito, na i-share pong mabuti yung mga tamang impormasyon. Tsaka kung paano po pangalagaan yung ating sarili para mas hindi na po magkaroon ng iba pang komplikasyon. Alam mo ninyo, Sir Ray, nakakwentuhan ko kamakailan si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Siya Opo. po yung representative ng Senior Citizens Party List. Nakwento ho niya sa akin na isa siya sa mga nagtulak nung pagtaas ng fee Yes, opo. coverage, no, para sa Opo. dialysis sessions. Para sa inyo, paano po nito matutulungan yung mga pasyenteng kasalukuyang sumasailalim sa dialysis, at ano pa yung gusto ninyong ipaabot sa ating mga lawmakers, gayon din sa gobyerno, kung paano ho kayo patuloy na matutulungan? Alam niyo po, napakalaking pasasalamat po namin sa ating gobyerno, lalong-lalo na po sa PhilHealth na nagbibigay po ng mga benepisyong ganito na in-improve po nila. Kasi ako po nasimulan ko po nagsimula po ako sa dialysis back 2010. Ang bigay lang po ng PhilHealth noon 45. So, yun po ay kulang na kulang po talaga. Tapos marami pa pong binabayaran. Pero ngayon po, halos sagot na po lahat. Wala na pong ginagastos yung mga pasyente. Kaya mas napapahaba po yung buhay, mas naaalagaan, mas napoprovide yung mga pangangailangan, which is napaka-importante. Lalo na po, kung nabalitaan nyo po, meron na rin pong package ang PhilHealth tungkol naman po sa kidney transplant. Kasi yun po yung talagang pinakamagandang paraan para mapagaling o masabi natin mas maganda yung quality of life ng mga dialysis patient ma-kidney transplant. Ano yung simpleng hakbang na pwedeng gawin ng mga seniors katulad ko, o kahit na hindi yung mga seniors, para maiwasan itong sakit ng kidney end-stage disease? Para Al- hindi na umabot sa chronic kidney disease. Ano Ayan. tips ninyo? Anong pwedeng inumin, pwedeng kainin, gawin na lifestyle, etc.? Alam niyo po, ang pinakamaganda po talaga sa atin ay magkonsulta po tayo sa mga professional, sa mga doktor. Dahil sila po ay makapagbibigay sa atin ng mga tamang kaalaman para sa kalusugan natin. Ang tao po kasi iba't iba po ang pangangailangan niyan. Kaya mas maganda po may konsultasyon para po mas ma-monitor po natin kung ano ba yung may sira na, kung ano ba yung kailangan nating tutukan para po mas malusog po yung pangangatawan natin. Lalo na po ngayon, no? Alam ko po nabalitaan niyo po ito, meron po tayong tinatawag na Yaman sa Kalusugan Program o yung konsulta na mas improve po ng PhilHealth. Nandiyan na po yung konsultasyon, libreng gamot, pati po yung mga diagnosis. Napaka-importante pong i-avail yun basta kayo po ay senior citizen na o alam mo naman po natin na automatic member po ng PhilHealth at maa-avail nyo po ito. Malaking tulong po ito para sa atin dahil libre na pong ibibigay yung check-up at mga gamot. Kaya mas mapangangalagaan po natin yung kalusugan natin. Bago tayo magtapos at bago ko hingin yung inyong panghuling mensahe, nais ko po lang ipaabot sa inyo na mga miyembro ng Dialysis PH at sa iyo, Sir Ray, na nandito po si Manong Joe. Gamitin po ninyo ang aking kaalaman sa komunikasyon. Sasali po ako sa Facebook page nyo kung Ay, thank mamarapatin you ko. po. Opo. Po ay sasali sa inyo kung ano man pong mga nais ninyong ipaabot sa sambayanan, partikular sa pamahalaan.
at sa lipunan, makakaasa kayo na nasa likod niyo ako. At ako, Maraming salamat po, isang Manong Joe. anak ng dialysis patient for many years, ito ay dinededicate ko sa aking ina, si Mrs. Cristina del Rosario Saldariaga, na dialysis patient, end-stage kidney disease na pumanaw na po noong June 2022. Panghuli, mensahe po ninyo, Sir Ray, at panawagan sa mga kapwa pasyente, sa mga pamilya Ayan po. nila, sa mga senior citizens. Kamukha ko, minsan ako'y pasaway para matuloy natin o mapagpatuloy natin itong laban at huwag tayo mawala ng pag-asa sa awa ng Panginoong May Kapal. Ayan. Napakahalaga po na pangalagaan po natin ang ating kalusugan dahil yan po ang tunay na kayamanan sa ating buhay. So mag-iingat po tayo at nandyan po kami ng Dialysis PH at si Manong Joe para po ipaalam sa inyo na kung gaano kahalaga ang ating kalusugan, paano natin alagaan. Kaya mag-iingat po kayo lagi. God bless po. Tayo po ay magsama-sama, magtulong-tulong para sa malusog na bato, malusog na katawan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ray Abacan, founder at pangulo ng Dialysis PH. Itong binahagi ninyo sa amin na kaalaman at inspirasyon ay taus-puso naming isa sa puso at isa sa isip. Napakalinaw po ng mensahe ninyo. Ang sakit sa bato ay hindi biro. Pero may paraan para makayanan natin ito. Andiyan ang suporta ng pamilya, andiyan ang suporta ng lipunan, andiyan ang suporta ng gobyerno at higit sa lahat, tayo mismo bilang Pilipino, harapin natin itong problemang ito. Lalo na kung may sapat na impormasyon, suporta at paggabay mula sa grupo nyo. Kaya ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa Dialysis PH. Sa ating mga ka-senior, tandaan, hindi natin kailangan harapin ang laban na ito na nag-iisa. We do not need to face this alone. Marami pong handang tumulong. Andyan ho si Sir Ray, andyan ho ang Dialysis PH, andyan ho ang PhilHealth, andyan ho ang pamahalaan, ang pribadong sektor, at ang pinakamahalaga sa lahat, alagaan natin ang ating kalusugan. Alam ko mahirap sabihin na huwag maging pasaway, dahil marami sa mga seniors katulad ko, kung minsan naman, nagiging pasaway, pero wag lagi. Ingatan yung ating kinakain, mag-ehersisyo tayo, magpa-araw tayo, uminom tayo ng tubig palagi, para anuman yung kahinat na natin sa future, at least masabi natin, I did everything I could to prevent this ailment. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Manong Joe Saldariaga, na laging nagpapaalala po sa inyong lahat, maging handa, maging malusog, at maging maalam para sa mas mahabang buhay at mas masayang pagtanda.